Magandang gabi sa inyong lahat. Yeah. Come on. Ni Darla. Kamusta mga minamahal? Eto, meron tayong balita sa inyo. O, hindi na natin patagalin ha. Hindi na po papatagalin ni Mima Alicia. Ano yung balita mo na yun, Mima? Eto kasi mga minamahal. Di ba alam nyo naman na medyo napapansin nating lahat na yung kakamping or yung mga yellow tards na kung tawagin noon ng mga dilis, yung mga dilawan, napapansin, alam ko napapansin nyo din at hindi na bago na itong mga kakamping or dilawan ay sumusuporta dito sa ating administrasyon. Alam kong napapansin nyo yan, mga minamahal. Ngunit ngayon, mas kakaiba. Diba? Mas kakaiba. Kasi kung noon, yung mga kakamping lang, yung mga supporters, ang nagsasabi niyan, ngayon mayroon pong hindi nakapagtimpi. Meron pong hindi nakapagtimpi at nagsalita na. Nagsalita po ng pagsuporta sa ating administrasyon. Ngunit sino po ito? Walang iba kundi si Bam Aquino. Ops! Baka may magko-comment. Mima, hindi namin gusto si Bam kasi dilawan. Huwag kayong ganyan mga minamahal. Sabi ko nga sa inyo, may mga bagay na hindi pwedeng kalimutan. Pero, may mga bagay na para maranasan natin ang improvement, kailangan nating iwan ang nakaraan. Pero hindi kakalimutan. Kasi yung pinag-uusapan natin, guys, gusto kong maging open kayo. Ni hindi di porket mayroong kasalanan. Kasi, ang tingin din ng mga dilawan, magnanakaw ang mga Marcoses. Ang tingin din ng mga loyalista, itong mga dilawan, ganito, ganyan. So, pares kayong may doubt sa bawat isa. Pero yung pinupunto ko dito, kapag tama naman, bakit hindi, di ba? And I know na nagigets nyo yung punto ko. Kasi madami pong similarities ang pink at yung unit. Yung mga red ngayon. Similarities sa mga polisiyang magaganda. And gusto ko mga minamahal maging open kayo sa mga bagay na to. Yun lang naman yung gusto ko. So, hindi di porket parang napapansin na ninyo ay lumalambot na sila, ay papanig na tayo sa kanila. No, ganun din naman sila. 'Di ba? Paras lang tayo ng feelings. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng pagkakasundo dahil sa mga bagay na gusto nating maipatupad sa ating bayan. Una na nga dito, best example natin, yung issue sa West Philippine Sea. Same tayo ng paniniwala ng mga dilaw. But it doesn't mean na magkakampi na tayo. Tama lang na suportahan yung tama. Tama yung ginagawa nila na suportahan ng tama, tapos iwasto ang mga pagkakamali. Tama yung ginagawa nila. Tulad ng pagsuporta nila dito sa pulisya ng ating presidente na iban yung pogo. Tama yung ginawa nila na sinuportahan nila ang ating Pangulo. At madami pa mga minamahal. So, hindi na bago kung itong mga kakamping ay lumambot sa administrasyon at hindi makapagtimpi na maging against sa mga Duterte. Bakit sila magiging against sa mga Duterte? Kasi wala namang nagawang maganda mga Duterte, di ba? Pag meron namang ginawang tama mga Duterte, sinuportahan din naman nila. Pero more on pambabatikos ang ginagawa nila kasi mas madami ang mali kaysa sa tama. So ngayon mga minamahal, gusto ko maging open kayo. At ito po ay magsisilbing threat na din kila Digong. Magsisilbi din po itong takot sa kanila. Dahil lalo pat umuunti na ngayong kanilang survey. 'Di ba? Umuunti ang kanilang survey tas madadagdagan pa. Bakit? Kasi yung mismong ultimo na dilawan or kakamping ay nagsalita at naghayag ng pagsuporta dito sa ating presidente. Bakit naman sila maghahayag ng pagsuporta kung mali ang ginagawa, di ba?
Nagayag sila ng pagsuporta dahil merong ginawang tama. So, gusto ko maging open kayo, mga minamahal. Hindi ibig sabihin nagkakampihan na ang pink. Hindi ibig sabihin nagkakampihan na yung red. Ibig sabihin nito, parehas tayo ng paniniwala para sa ikabubuti ng ating bayan. Eto, pakinggan ninyo, mga minamahal. Paglaban sa Pogo, isa tayo sa mga nanawagan early on na dapat tanggalin na yung Pogo, and isa ako sa mga natuwa nung sona ng presidente. Maganda ang pagtugon o pulisiya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng West Philippine Sea. Gayon din naman ang pagbaba. Hindi lang sa West Philippine Sea or sa Pogo, pati na din sa AJK. Diba? Kaya sino ba namang tao ang hindi gugustuhin si PBBM? Nasa tamang landas ang Pilipinas. Diba? While sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Ayon kay dating Senador Bam Aquino, chairman ng Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP, isang partido politikal na nabuo noong 2020, suportado nila ang mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon hinggil sa oras na ba to ng pagpapatawaran? Or gamitan? Ako, ayoko mag-isip ng negative. Pero base sa aking nakikita, kasi sabi nila may mga balat kayo daw. Kumbaga, ang langaw kumakapit sa kalabaw, parang ganon. Pero ako hindi naman ako naniniwala sa ganon. Mas pinagtitingnan ko na nagiging basyan natin ngayon is yung polisiya. Yes, sa polisiya ako nagbabase, hindi sa mga sabi-sabi. Huwag tayong ganon, huwag tayong judgmental. Kung meron mang ibang mga pink na judgmental, hayaan natin sila kasi hindi naman tayo ganon. Kung may mga DDS na judgmental, hayaan din natin sila kasi hindi naman tayo ganon. Basta ang atin, suportahan ng tama, protektahan ang first family. Bakit natin paprotektahan? Kasi tama po ang landas ng Pilipinas. Tama po ang pag-govern nila sa bansang Pilipinas. Yan po ang itatak dapat natin sa ating mga isip at puso. Mga usaping ito. Gayunman ang tanungin sa Aquino kung posible bang magkakaroon ng Marcos-Aquino Alliance sa darating na halalan. Tugon ng dating senador, masyado pang maaga at wala pa namang napag-usapan hinggil dito. Anya, ang pagsuporta naman nila sa administrasyon o kahit pa sa oposisyon ay batay sa umiiral na isyo na sa tingin nila ay maganda ay gagawin nila. Well, wala kami pag-uusap ngayon. And honestly ako, I prefer right now itong posisyon natin na independent kasi mas malaya ka magsalita. Tama. Di ba? Yeah. Kung nasa oposisyon ka, syempre, kailangan antay ka sa mga bagay-bagay. Kung nasa administrasyon ka, syempre, medyo mahihiya ka rin magsabi ng hindi maganda. Kahit naman anya ang Duterte administration ay may maganda rin namang nagawa. Kabilang sa binanggit nito ang pagpirma ng dating Pangulo sa Free Tertiary Education Bill at ang mga plano ng Department of Education para mapaunlad pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa. So there are areas and there are places na kung saan pwede talaga tayong magtulungan at pwede tayong magsama-sama para sa taong bayan. Samantala sa pinakahuling inilabas na tugon ng masa survey ng Okta Research Group sa ikalawang bahagi nitong taon, tumaas sa 36% ang mga adult Filipino na nagsasabing sila ay pro-Marcos mula sa 31% noong first quarter ng 2024 o halos 4 sa 10 Pilipino na sila ay sumusuporta sa Marcos administration. Samantala, bumaba naman ang pro-Duterte na mula sa 20% noong unang bahagi ng 2024 ay nasa 16% na lamang. Habang ang nagsabing suportado nila ang oposisyon ay naging 5% mula 4%. Ang mga independent naman o nagsabing hindi sila pro-Marcos o pro-Duterte ay tumaas din ng 31% mula 29%. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang... Anong kahulugan nito, mga minamahal? Anong ibig sabihin nito? Hindi ko naman sa sinasabing kumakampi na ang pink sa atin, bagkus isa lang ang implication nito. Nasa good governance tayo. Kasi ultimo guys, yung Marcos at yung Aquino, mahiduhaan niya noon pa. 'Di ba? Pero tingnan nyo. So kailangan lang natin pahupain ang sitwasyon. Pahupain ang panahon
para makita natin ang resulta. So, malaki po itong threat sa mga Duterte. Bakit? Kasi even the kakampings, sinusuka sila. Sinusuka kasi mali po ang pamamaraan ng pamamalakad nila. So yun guys, hindi na po nakapagtimpi si Bam Aquino at nagpahayag na po ng pagsuporta sa ating administrasyon. Saludo, Kodus, Bam! So yun po guys. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.